Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong tanong sa inyo. Ano po kaya sa tingin ninyo ang pinakahanap-hanap ng mga puso po natin? What is the deepest longing of our hearts? Ano yung hinahanap-hanap kaya ng ating puso? Yung pinakamalalim na hinahanap ng puso. Kung tatanungin po ninyo ako, ang hinahanap-hanap lagi at ang pinakamalalim pa nga na hinahanap ng puso natin ay pagmamahal. Malaman na tayo ay nagmamahal at maranasan na minamahal din tayo. Wala nang ibang hihigit pa sa ganoong karanasan na tayo ay nagmamahal at minamahal. Kaya lagi dahil ito ang pinakahanap-hanap ng mga puso natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagsusumikap natin, aminin man natin o hindi, ay para matugunan yung paghahanap na iyon. Kaya minsan, ginagawa natin lahat, nagpapapansin tayo, nag-e-effort tayo kasi nais natin maipakita at maibalik din ang pagmamahal sa atin. Kaya nga minsan, dumarating din ang pagkakataon kung saan tayo ay nakakaranas ng pagod. Kasi binubuhos ang lahat, pero minsan dahil sa kagustuhan nating mapunan at matugunan ang hinahanap-hanap ng puso, minsan na ilalagay ito sa mga maling direksyon. Kaya nga pilit natin hinahanap-hanap minsan kung saan natin mahanap na tayo ay tanggap, tayo ay minamahal, tayo ay nabibilang sa isang komunidad. Kasi yun yung hinahanap-hanap ng puso natin kahit hindi natin aminin sa ating sarili. Lalabas at lalabas yung paghahanap na iyon. Kaya nga, ito rin po ang karanasan ng marami sa tao ngayon na hinahanap-hanap ang pagmamahal kung saan-saan. Kaya ang kinakalabasan, nabuhos na ang lahat, pero hindi pa rin pala nakahanap ang pagmamahal na yung maaring makapuno sa ating puso. Maari ba talagang mapuno ang ating puso sa pagmamahal? Maari naman po. Kailangan lang din po natin tingnan at maunawaan na unang-una sa lahat, yung pagmamahal ay hindi labas sa atin. Kung nais mo mahanap ang pagmamahal, hindi mo siya hinahanap sa labas. Na para bang ang pagmamahal ay wala sa inyong sarili. Na kailangan merong magbibigay na mahanap ko lang ito sa ibang lugar. Pero minsan, natanong ba natin yung sarili natin? Baka yung hinahanap-hanap kong pagmamahal, nasa sa akin lang pala. Kamahal-mahal din pala ako. Sa kabila ng mga kahinaan ko, sa kabila ng hindi ko pagiging perpekto, maaring natabunan lang ng mga pag-iisip ko, pero akala ko nasa ibang tao kung saan-saan ko makikita iyon. Pero sa paghahanap ko, napagtanto ko na nasa sarili ko lang din pala yung pagmamahal na hindi labas, ngunit ito pa nga ay parte ng aking pagkatao. Kaya nga po, kung babalikan po natin, lahat naman ng ginawa, lahat naman ng nakapaloob sa plano ng Diyos ay siyang punong-puno ng pagmamahal. Nung nilikha ng Diyos ang mundo,
Hindi niya naman nilikha ito dahil gusto niya na maging pabigat tayo, o kaya naman ay para masolusyonan yung pagiging makasalanan natin lamang. Pero lahat ng mga ginagawa ng Panginoon ay laging nanggagaling sa pagmamahal. Kasi kailanman hinding-hindi mawawala ang pagiging kamahal-mahal natin. Kaya minsan, di ba pag meron tayong kagalit, meron tayong hindi pagkakaunawaan, ano kadalasan yung lumalabas sa bibig natin kapag nagagalit tayo sa isang tao? Hayop ka. Animal ka. Lalo na pag naggalit na galit ka talaga. Dahil sa sobrang galit mo, natatabunan natin yung pagtingin natin sa iba ng may pagmamahal. Bilang taong nilikha at kawangis ng pagmamahal. Kaya mga minamahal na kapatid, kung nais pa rin po ninyo at hinahanap pa rin ninyo ang pagmamahal, hindi lang naman tinutukoy dito romantic. Pero higit sa lahat, yung talagang makakapuno ng ating puso. Pagmamahal sa Diyos, pagbibigay ng sarili sa Kanya, pag pinahanap-hanap pa rin natin iyon, baka oras na tingnan, hindi naman ito ibinibigay lang na para bang kailangan kong matanggap ito. Pero sabi nga natin kanina, ito ay nasa ating pagkatao na kailangan lang natin balikan at maunawaan ano ba yung ibig sabihin na tayo ay nilikha ng may pagmamahal ng Diyos. Kahit kailan, kahit ano ang iyong nakaraan, at kahit ano ang iyong nagawa, kailanman ikaw ay laging kamahal-mahal. Sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos sa pagmamahal. Nung bago po ako graduate, meron po kaming 30 days na retreat. Sa mga nakapag-retreat na po dito, isipin po ninyo, gawin nyo lang 1 buwan. At sa buong-buong po iyon, pag may mga nagtatanong sa akin, hala, 1 buwan kayo sa retreat. Anong natutunan mo? Ano yung bunga nung retreat na iyon? Ano yung mababaon mo? Pag may mga nagtatanong po sa akin noon, at hanggang ngayon kung meron man, isa lang po yung sasabihin ko po sa kanila. Iisa lang po ang pinaka natutunan ko po sa loob ng retreat na iyon. Ready na po kayo? Hulaan po ninyo. Hindi, biro lang po. Ang natutunan ko po, mahal ako ng Diyos. Napakasimple. Parati nating naririnig, pero minsan, kahit kailangan tayo paulit-ulit na papaalalahanin, kaya nga sinasabi ng Diyos, manatili ka sa aking pag-ibig. Kasi nga, yung pagkatao pa nga natin, kagaya ng kasimplihan at halimbawa ng mahal na birhen, lagi tayong karapat-dapat sa pagmamahal. Basta manatili lang tayo sa Diyos na siyang pagmamahal mismo. Hanggang ngayon, kapag meron akong pinagdadaanan, nagbibiroan kami magkaaklase. Kunwari may exam kami, minsan hindi kami nakapag-aral ng maayos. Feeling namin babagsak kami. Sasabihin lang namin, okay lang, mahal pa rin ako ng Diyos. Kahit na may mga pagkukulang, kahit na hindi namin nagagawa ang dapat namin gawin, pwede pang magbago kasi mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi siya palusot. Hindi siya rason para pagpatuloy yung hindi dapat gawin. Pero isang maikling panalangin na mabaling muli ang aming isipan pabalik sa tunay na rason kung bakit kami naririto. Mahal ako ng Diyos.
Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, nawa patuloy tayong manahan, manatili sa kanyang pagmamahal. Sapagkat yun naman talaga ang hinahanap-hanap ng ating puso. At nawa ito ay maging ating panalangin sa araw-araw. Kapag tayo ay nakakalimot, kapag tayo ay may pinagdadaanan, ibulong ng ibulong at ipaalala ng ipaalala natin sa ating sarili, mahal ako ng Diyos. Amen.